Magandang umaga po o araw o gabi, conforme kung saan po kayo nandoon. Ngayon ay muli tayo magsama at ang ating pong pag-usapan ay itong mga pinakahuling development nga sa politika, kalagayan ng ating bansa. Ngayon na 3 days na lang, eleksyon na. At ang ating pong pag-uusapan ay itong huling survey, 56 si Sara Duterte, Vice President candidate, at nanatiling 58 si Bongbong Marcos. Yan ay yung huling survey ng Okta Research Group. So, talagang matindi ho ang laban. At pangalawa na ating pag-usapan, muling nadagdagan ng mga taga-suporta ang BBM Sara o Unity Team. Dahil meron pong 300 na mga organization ng mga cooperative, yung malaki mga cooperatives dito sa ating bansa, nagdeklara na. Okay, bago ang lahat, muli akin po kayong inaanyahan na mag-like, subscribe, and follow dito po sa channel na ito, Mike Abe Opinions. Click ang notification bell, okay? Para updated po kayo. At pakilike na rin po ninyo para po tayo ay nagkakatulungan. Lalo tigit, mag-i-election, after election, magkakaroon ng bagong Pangulo, bagong administration, tututukan natin yan, babantayan natin yan para lalo po namin maiparating sa inyo, maiparating ng channel na ito ang mga nangyayari dito sa ating bayan at sa buong mundo. Okay? Maraming pong salamat. Unahin nga natin itong pinakahuling survey na ng Okta Research Group at pumalo nga po ng 58% si BBM, 56% naman si Sara. So talagang dikit, isipin mo. Napakataas ng percentage na yan ngayong 3 days na lang before ang election. Ginawa itong survey na ito ng April 22 hanggang 25. So, isang linggo lang. At sinasabi po nitong Okta Group na ito na yon. At mahihirapan na talagang humabol ang kahit sino. Dahil napakalayo, napakahina, napakababa ng mga percentage ng number 2, number 3 at yung iba pa ng mga kandidato. At itong numerong 58 kay Marcos, 56 kay Sara, ay may tuturing na lang landslide na ito. Kung ito ang masusunod, kung ito ang susundin. Matapos nga yung survey na ito. At ito'y gagawin sa araw ng Lunes ang pagpapasya ng ating mga kababayan. Okay? So, abangan po natin yan. Ang isama ko na rin po ito, diniklara na po ng ating Pangulong Duterte na special non-working holiday ang araw ng eleksyon, May 9. So, ibig sabihin, binibigyan ng Estado ng maayos at mahabang panahon o oras ang lahat ng mga botante, pangkaraniwan, mga negosyante, lahat ng sektor. Dahil walang pasok, so makakapag-concentrate sila umaga pa lang ng pagboto, pagpunta sa presinto. Huwag niyong kalimutan, alas 6 ng umaga ang simula ng voting hanggang alas 7 ng gabi. Dahil special non-working holiday, so maluwag ang panahon ng ating mga botante. Napakaganda po ng galaw na ito. Matapos formal na hilingin ng Commission on Election ay deklara na walang pasok at ito pinagbigyan ng ating Pangulong Duterte. Kaya magandang balita yan. Okay? At kayo po ay malayang makapag-comment react dyan sa isyong ito at ang inyong pagdasal para sa katahimikan ng ating bansa ngayon sa eleksyon at pagkatapos ng eleksyon. Kapayapaan ang manaig at makaboto ang majority, kung hindi man lahat, ng mga botanteng Pilipino. Okay? Pangalawa na ating pag-usapan, ito nga po, 300 samahan, mga leaders po ng mga cooperative nationwide ang nagdeklara for Unity, BBM Sara Duterte. Alam nyo, ang mga member nila nasa mga 10 million. Ito mga cooperative na ito ang nagdeklara ng suporta. Bago po ito, pero malaking sektor ito. Mga cooperative. Pag sinabing cooperative, lahat yan. May farmers, manggagawa, negosyante, lahat po yan nandyan. Kaya nga, napakarami. 10 million daw po sila. So, isa na naman itong malaking suporta na tinanggap. Kaya nga, sabi nga ni BBM kagabi, doon sa kanyang speech sa meeting de Avance diyan sa Davao del Norte, sa Tagum City, sinasabi niya ay 65% ang kanyang nararamdaman. 65% daw po ng mga Pilipino ay sumuporta na sa kanila. Just imagine. Doon sa mga survey, ganyan man na halos eh. Isipin mo,
58 pinakahuli, pero ang mga nakaraan niya, umabot ng 65, kung ano pa. So, ang feeling, personal na feeling ni Marcos, kasi sinabi niya kagabi, na 65% ng mga Pilipino ay sumuporta na sa kanila. Kaya kailangan ay ito'y magsama-sama at magkaisa sa araw ng eleksyon at after eleksyon. Okay? So, yan po yung mga positibo na mga nangyayari. Ang isa na lang hong natitira, yung meeting de avance sa Sabado. Dito na ho yan sa Metro Manila. Asahan natin na mas malaki ito kumpara sa Iloilo, kumpara sa Tagum City. Dahil ang Metro Manila, Luzon, especially ang Southern Tagalog, ang National Capital Region at Central Luzon, yan ang posibleng magsama-sama. Kaya palagay ko madodoble yung dami ng tao sa first and second meeting de avance. At itong panghuling ito, last campaign. Kasi hanggang alas 12 lang ng hating gabi ang kampanya ng Sabado, May 7. After nun, bawal na. Kaya dyan may papakita ng mga taga Luzon, especially ang tatlong region. Dahil dito sa NCR, Region 4, basta yung Region 4, Southern Tagalog at Central Luzon, 25.5 million ang registered voters dyan. Sabi ng COMELEC. Hindi ko naman sinasabing pupunta ron. So, yan ako. At ito ho yung aking analysis at opinion dito. Ang maraming tao sa mga meeting de avance, yung kandidato dyan, yan ang mananalo, lalo na sa Panguluhan. Okay? Dahil ibig sabihin, kung maraming tao, maraming taga-suporta, ibig sabihin yan, maraming taong nagpunta ron, mas makakahikayat pa yan ng mga hindi nakarating doon or yung mga nasa bahay lang. Ganun po ang impact ng meeting de avance. Yan ay pagpapasalamat, pagpapakita ng pwersa. Magpapasalamat ang mga kandidato sa after 90 days na kampanya. Uulitin ang kailang mga plataforma at gusto mangyari. At saka pagpapasalamat sa suporta at paghikayat na bumoto ang lahat ng botante. Yan ang meeting de avance. Kaya tama yung ginagawa nila. Wala nang siraan. Tapos na yan. Tapos na ho yan. Wala nang magagawa. Kung yung oposisyon at iba ay naninira pa, sila lang yon. Pero ang administration candidate, unit team, hindi naman ho naninira yan, hindi sila nakapokus dyan. Yun din ang dahilan. Bakit napakalakas nila sa bayan? Isipin mo, sabi ni Marcos, 65%, hindi biro yun. Ganong karami, majority ng mga Pilipino ay nasa kanila. Yan ang kanyang sapantaha at paniniwala. Base sa nakikita, base sa kanilang nararamdaman sa pag-ikot sa buong Pilipinas at saka yung dating ng mainit na pagsuporta ng mga overseas Pilipino or mga Pilipinong nasa ibayong dagat. So, ang katahimikan at kapayapaan ng ating ipagdasal, mapayapang eleksyon sa araw ng Lunes ang kailangan natin. Okay? So, yan na muna. Kayo po ay malayang makapag-comment, react sa mga bagay na ito. Kayo ang bida rito, mga followers, supporters, viewers ng Mike Abe Opinions. Thank you po. Maraming pong salamat muli. God bless.